Grabeng good news, binayaran na ang mga utang ng mga mahirap nating kababayan sa Eastern Visayas ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng grabe milyong-milyong salapi. Ligasiya ng ama na si dating Pangulong Marcos Sr. natutupad na. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Binura na ang utang, 53 milyong blessing na hindi mo inaasahan, at ito ang pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos sa Eastern Visayas. Grabe to, may balita akong talaga namang ikakatuwa ng karamihan. Teka, huwag kang alis, kasi kung isa ka sa mga magsasaka sa Eastern Visayas, pwede ka nang mag-TikTok sa sobrang saya. Pumalo na kasi ng 53 milyong piso ang utang, at guess what? Binura, as in erased, gone, wala na. Pero teka, sino ang may pakana ng pasabog na ito? At bakit parang legacy ito ng isang ama ng bayan? Stay with me, kasi sa dulo may huling revelasyon na mas matindi pa sa chismis sa Barangay Hall. July 5, 2025, Tacloban City Convention Center. Puno ng luha, tuwa at mga magsasakang di makapaniwala. Akalain mo, sa paggunita ng ikalawang anibersaryo ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, ito na tila bumaba ang langit. Higit 1,200 agrarian reform beneficiaries ang nabiyayaan, parang nanalo sa Grand Lotto pero mas legit at may puso. At ang utang na dati pasan sa balikat nila, poof, parang nalimos. 53 milyong piso, hindi barya, buong utang, wala na, zip, burado. Dati tuwing may mga maniningil ng utang, sinasabi ng mga magsasaka, "Sir, pwedeng next harvest na lang po." Yung harvest mo, tinuka na ng manok eh. Pero ngayon, magsasaka, bukas bayad ko. Wala na, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kolektor, teka, ano? Magsasaka, libre na daw. Salamat kay President Bongbong, nasa batas. Boss, hanap ka na lang ng iba. Hindi lang ito basta ayuda, hindi ito papogi. Ito ay pagpapatuloy ng pangakong iniwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang magsasaka dapat inaalagaan, hindi iniiwanan. At ngayon ang anak niya, si Pangulong Bongbong Marcos, tinupad ang ligasiya. Mula Luzon hanggang Visayas, ang sigaw ay isa. Salamat sa panibagong pag-asa. Di ba nga sabi nila, kung may Marcos, talaga namang makakatulong. Well, ito na yun, ang milagro ng 53 milyong piso na buhat sa ating Panginoong Diyos. Pero teka lang, yan ba ang lahat? May plano pa bang kasunod? May Luzon at Mindanao version ba nito? Oo kaibigan, meron. At ang pinakatanong ng lahat, sa susunod bang eleksyon, mauulit ito? Well, hindi ako campaign manager, pero ang masasabi ko lang, kung ganito ang pasabog taon-taon, baka magpa-register ako ulit bilang ARB kahit hindi ako magsasaka. Sino ba namang ayaw sa libreng 53 milyong piso na kalayaan sa utang? Kaya kung ikaw ay anak ng magsasaka, kamag-anak ng ARB, o simpleng tao may puso para sa bayan, i-share mo ang balitang ito kaibigan. Ipamalita mo na hindi lahat ng balita ay tungkol sa gulo, away o korupsyon. Minsan may mga simpleng himala na dapat ikwento. Nasalamat sa ating Panginoon Diyos, ito'y natutupad. Minsan may mga pangakong tinutupad. At minsan may presidenteng nagpapatuloy sa ligasiya ng Ama. Kaya naman, grabe no. Kung paano binura ang utang ng higit sa 1,000 magsasaka, 53 milyong pisong purado, pero hindi ka panipaniwala. Pero habang pinapalakpakan natin ang gobyerno, may isa pa tayong dakilang nagbura, hindi lang ng utang, kundi ng ating mga kasalanan. At ngayon kapatid, hayaan mong dalhin kita sa isang mas malalim na balita. Hindi lang good news, kundi super good news, ang gospel. Colossians 2 verses 13 to 14. Kayong dating patay dahil sa inyong mga pagsuway at dahil sa di pagtutuli ng inyong laman, ay binuhay niya na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Pinawi niya ang talaan ng ating mga pagkakautang sa kautusan. Pinawi niya ito sa pamagitan ng pagpapako sa krus. Kaibigan, kung ang utang na 53 milyong piso ay kayang murahin ng isang pangulo,
Gaano pa kaya kamahal tayo ng ating Panginoong Diyos na kayang murahin ang utang natin sa kasalanan na walang halagang kayang tumumbas? Ang bawat isa sa atin ay may spiritual na utang, mga kasalanan, pagkukulang at rebelyon laban sa ating Panginoong Diyos. At ang masaklap, wala tayong kakayahang bayaran ito. Pero dumating ang ating Panginoong Hesus at sa halip na tayo ang magbayad ng utang natin sa ating Panginoong Diyos, siya ang nagbayad. Hindi sa salapi, kundi sa pamagitan ng kanyang dugo sa krus. Kaya naman ang tanong, kaibigan, may mga kasalanan ka bang pasan-pasan mo pa rin hanggang ngayon? Sa puso mo ba, may mga utang kang pilit binabayaran sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng sariling gawa? Kapatid, kaibigan, hindi mo kailangan bayaran ang binayaran na. Tanggapin mo lang ang kanyang biyaya. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, lumapit ka sa kanya. Sapat na ang ginawa niya para sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig na nagpapatawad at nagbayad ng lahat ng aming mga utang sa kasalanan. Tinatanggap po namin kayo na hindi po kailangan magpursigi para lang patawarin. Dahil pag lumapit kami sa iyo, tanggapin ang kapatawaran po ninyo, humingi ng kapatawaran, tanggapin ang kapatawaran at tumalikod sa aming mga kasalanan, ay ito po'y sapat na kami po'y tatanggapin nyo bilang inyong mga anak. Turuan niyo po kaming mamuhay na may pasasalamat at ipamahagi rin ang biyaya sa aming kapwa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At tulungan niyo po kaming tanggapin ang inyo pong pagpapatawad at sundin ang inyong mga utos na ito po'y aming gagawin dahil sa aming pagmamahal sa inyo na binabanggit niyo sa John 14 verse 15. Kung kayo po ay aming iniibig, ay susundin po namin ang inyong mga utos. Salamat po Panginoon Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.